Mga taong nasa kulungan o PDL ay makakatulong na para sa food security ng bansa. Maaaring imposible para sa iba, ngunit ito ay posible sa kasalukuyang gobyerno. Huwag kayong aalis dahil yan ang ating pag-uusapan. Mga minamahal naming kababayan, tayo ay makakatulong sa ating ekonomiya sa pamamagitan ng inyong pag-subscribe, panonood, pag-like, pag-share at pag-komento sa ating mga videos. Maraming salamat po. Ano at sino ang tinatawag na PDL? Ang PDL o Persons Deprived of Liberty ay ang mga tao na dating tinatawag na bilanggo, detainee, inmate at preso. Magkaiba-iba man sila sa katawagan pero ngayon, iisa na ang tawag sa kanila para maiwasan ang stigma o masasamang pananaw patungkol sa kanila. Sa problemang kinakaharap ng bansa kaugnay sa mahal na bigas, ay gumagawa ang ating gobyerno ng mga hakbang para kahit papaano ay mabawasan ang bigat ng problemang ito. Bagaman marami sa atin ang malaya, ngunit kung papansinin natin ay marami na din ang ayaw magsaka. Pero ang mga kababayan natin ngayon na nasa kulungan ay makakatulong na sa bansa sa pamamagitan ng pagsasaka ng palay at pagtatanim ng mga gulay. Napaka-imposible para sa iba, ngunit sa kasalukuyang gobyerno ay posible ang bagay na ito. Dahil hindi lamang ang mga magsasaka na nasa labas ang tinutulungan ngayon ng gobyerno, kundi ipinaghahanda rin ng lupang masasaka ang mga PDL na nasa kulungan. Hindi lamang para makatulong sa food security, kundi para ihanda sila sa kanilang muling paglaya, pagkakaroon ng disiplina at para matuto silang maghanap buhay at magtatrabaho habang nasa loob ng kulungan. Kaya naman noong July 13, 2023, sinaksihan ng Pangulo ang pagpirma sa Memorandum of Agreement sa pagitan ng Department of Agriculture at Department of Justice para sa Reformation Initiative for Sustainable Environment for Food Security o RISE Project. Ang proyekto ay ipinatupad sa Bureau of Correction Penal Colony sa Iwahig, Puerto Princesa City. Layo nitong ma-utilize ang Bucor na pagyamanin sa agrikultura at produksyon ng palay at mga gulay, alinsunod sa direktiba ng Pangulo na pataasin ang mga ani at masigurado ang food security ng bansa, na kung saan ang ating mga kababayan na PDL ay binibigyan ng pagkakataong magbago at ihanda sa kanilang muling paglaya at muling pagbabalik sa sosyedad. Ang paunang lawak ng sakahan na target na masaka ay nasa 500 hectares. Sa pinagsamang kapangyarihan ng Bureau of Correction, Department of Agriculture, Department of Justice, Bureau of Plant Industry, kasama ang private investors ay pinatupad ang napakagandang proyekto. Sa mga larawan na ibinahagi ng Bureau of Correction at Department of Agriculture ay makikita ang mga aktibidades sa loob ng Iwahig Farm. Sa ngayon ay meron ng 62 hectares na naumpisahang sakahin ng mga PDL. Ang 60 hectares ay sinasaka para sa palay at ang 2 hectares naman ay para sa mga gulay. Ang maaani mula dito ay supply na pagkain para sa mga PDL. Malaking tulong ito sa gobyerno at Pilipinas dahil hindi na mababawasan ang supply na pagkain na galing sa labas ng kulungan. Kapag tuluyan ng masaka ang kabuuang 500 hectares ay mas malaking tulong ito para sa food security ng bansa. Sa napakagandang proyektong ito, maraming PDL ang mababago ang kanilang pananaw sa buhay para tulungan ang bansa sa mas magandang kinabukasan ng Pilipinas para sa pag-asenso. Hanggang sa muli nating pagsasama-sama, mabuhay ka Pilipinas, mabuhay ka Pilipino. Kung nagustuhan mo ang video na ito, ay pindutin ang like, subscribe at huwag kalimutang pindutin ang bell icon para updated sa ating mga upcoming videos. Inaanyayahan ko rin kayo na bumisita sa iba pa nating mga videos na nasa inyong screen. Maraming salamat po!